Kumusta na kayo mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid. Sabay-sabay natin, mga kapatid, I have a declaration na gusto kong sabihin natin. Ito ay aking na-prepare last time sa ating group. Sabihin natin sabay-sabay, today, I choose to be positive. I choose to be positive. I am grateful with what I have. I am grateful for what I have. I am capable I am capable of achieving great things. of achieving great things. I will embrace I will embrace challenges challenges as opportunities for growth. as opportunities for growth. I take actions toward my goal every day. I take actions towards my goal every day. I am destined for greatness. 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 I will become unstoppable. I will become unstoppable. This is my declaration. This is my declaration. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Sabihin natin yung pinakauli, I will become unstoppable. I will become unstoppable. Walang makapipigil sa akin. Pipigil sa akin. Pag-angat, pagbuti, Pagbuti. pagganda. Ano sunod? Pagsaya. At pagpapalala ng Lord. Hallelujah. Sabihin sa'yo, mas pinukulit. Alam mo ba? You are sitting You are sitting. to the next billionaire. You can be seated in the presence of the Lord. Amen. Yung mga katabi niyo mga kapatid, they are future billionaires. Minsan, sa taas ng palitan ngayon, madali na maging billionaire sa Pilipinas. Amen ba? Magkano na ang palitan ngayon? Yung nagpapadala ko araw-araw. Ito, gulo mo yan, Sister Jackie. Madali maging billionaire sa Pilipinas. Magpaluwagan ka lang dito, magpaluwagan ka lang dito. Dahil na paluwagan, pasikipan, dalihan mo na. Iyaman ka, di ba? Pero, naniniwala ako, pag nararamdaman ko yung 2026, Brother Joey is not yet finished. And we are still in the year of acceleration. Maraming gagawin ng Panginoon sa taong 2026. Nakakala mo matagal pa. Akala mo aabutin ng buong buhay mo yung ma-achieve mo yun. Pero yung 10 taon mong hinihintay, pinapanalangin, God can do it now, in this year. Palamakan natin ang Lord. Our topic for today, wala na tayo mga kapatid dahil sabi ni Brother Tolfo, may lesson tayo, kaya tagahan natin. Amen? 1, 2, 3. Fill your horn with oil and go. 1, 2, 3. Fill your horn with oil and go. 1, 2, 3. Fill your horn with oil and go. Palamakan natin ang Lord. You see mga kapatid, this is the word of the Lord that can be found in the book of 1 Samuel chapter 16, verse 1. Mga kapatid, kasi sinabi, pagka nagpupronounce ako ng word, medyo ini-emphasize ko because I have to. In 1 Samuel chapter 16, verse 1, God said, saan sa Tagalog? Sino may Tagalog version mga kapatid? Unang Samuel, 1 Samuel chapter 16, verse 1. Dahil nakita mo na. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan ka malulungkot para kay Saul? Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Ngayon ay magdala ka ng langis at pumunta kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko upang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. And then in verse 2, sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon?
Tiyak na papatayin ako ni Saul. Kapag nalaman niyang ang dahilan ng pagpunta ko roon, sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka kay Yahweh. Angyayahan mo si Jesse sa paghahandog at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem at siya'y sinalubong ng matatandang pinuno sa lungsod at nanginginig na nagtanong, sa ikabubuti ba namin ang iyong pagparito? Because in those days, kapag ang propeta is the persona, is the person that speaks the word from God. Kaya minsan ang mga tao nagtatanong, ito bang pagdating mo rito, Propeta Samuel, ay maganda o mabuti? Amen ba mga kapatid? Now, in 1 Samuel 16 verse 1, fill your horn with oil and go. So makikita natin, sa mga talatang binasa natin na umiiyak si Samuel dahil kay Saul. Ang dami nang in-invest. Kaya minsan, pag nagmahal kayo, magtitira kayo sa sarili nyo. Too much love. Totoo yun. Yung mga babae. Pag maghahanap kayo, ito mga kapatid, nagkakapay pa. Lalo na yung mga, ito mga kapatid, mag-indirect tayo. Huwag kayong maghahanap ang isang criteria ng mga Pilipinang nasa London, nasa abroad. Kung maghahanap ka na nilang maghahanap ka na nilang eh. Diba? Hello? Maghahanap ka na nilang ng lalaki. Eh, hindi mo kang basura. Naghanap ka na rin lang. Nagpakatanda-tanda ka, inabot ka na ng 5 dekada. Ano na dekada? Nagdinala mo ng Pilipinas, mukhang basura. Walang trabaho. Mukhang Robin, mukhang gusgusin. Amen ba mga kapatid? Mamahalin mo ng todo. Amen ba mga kapatid? Maghahanap ka na rin lang. Isa sa mga criteria ko mga kapatid, para sa inyo, bilang kapatid ninyo, abogado ninyo, pastor ninyo, maghanap kayo ng lalaki may trabaho. Para may nakatangis sa kisami. Pastor, saan ba yun? Bakit? Eh kasi mag-iikas ka ng time. At pag may, nakuha niyo ba mga kapatid? At pag ang babae pa man din, Brother Fredo, para Brother Fred, ang mga kababaihan, pag nagmahal, amen ba? Ano ang pagkakaiba daw ng posporo at ng plancha? Ang posporo, pag sinindihan, agad, spark. Ang bilis! Yan ang malala. Ang plancha, matagal mag-init. Pero kapag nag-init, ang tagal lumamig. Diba? Bakit? Kasi pag ang babae ay mahal talagang lahat. Pag tinulad nila sa Pilipinas, isasangla nila, makuha lang nila. Nakuha niya. Totoo? Ganun ang nangyari kay Saul. Si Saul, isang investment ni Samuel. Ang dami niyang oras na ginugol. Marami siyang panahon, marami siyang investment, marami siyang mga itinuro kay Haring Saul upang pangunahan ng Israel. Nakukuha niyo ba ako mga kapatid? Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanya, how long are you going to cry? How long are you going to mourn for Saul? Eh kung hindi ka masyado napamahal. Diba? Kung maghiwalay kayo, hindi patas. Walang iyakan. Di ba? Ay, hindi mo ako tumuhin. Kaya pag naghiwalay kayo, talagang kulang na lang, bagsak mo na kita ng lupa. Ito na ako tumuhin. Huwag mo ito todo kapatid. Lalo na hindi kayo kasal. Why?
Amen ba? May mga Pilipino gano'n kapatid ito, hindi pang aapi at pang mamaliit. Pero yung mga Pilipino naman, naku, pag uwi sa bahay, yung lalaki nakatihaya. Amen ba? O, nakapamili na. Nakapamili na sa Pilbard ha. Di ba sa Pilbard, ang dami mga kulay-kulay, karne, isda. Amen ba? Nakadala-dala na ng Pilipino. Kupang-kupa na yung Pilipino. Loud na! Loud! I'm here! Darling. Loud! I'm all here! Ito ang dala mo ng lahat. Gulay, dala mo ng lahat. Iniluto mo na. Taga-luto, taga-linis ng bahay, taga-laba, taga-pamalengke, taga-bayad ng rent. My God! You're getting into my nerves. Totoo yan. Nakakatawa pero totoo. Ha? Yung mga taong gano'n. Totoo yan. Kaya mga Pilipino nila kakaipon, yung sa laki. Inintas lahat. Magtitira ka. Kaya too much love will kill you. Ayaw mo mapatay. Huwag ka magpapatay. Ayun ba? Marino sindon. Ay, ang saya ng buhay nila. Wala silang mahal eh. Ayun ba? Pakalat-kalat lang sila, pero okay lang. Walang nagdala. Kaka ka na. Ayun ba? Ay, ito nangyari mga kapatid kay Samuel. While Samuel was still mourning for what was lost, but God was preparing him for the next. Iyak siyang iyak. Marami sa mga panahong inubos. Amen ba? Tinanong siya ng Panginoon, how long will you mourn for so? Seeing that I have rejected him from reigning over Israel. Hanggang kailan ka mananatili sa season na tapos na? Huwag mo nang kantahin yung kantahin yung kung may babalik lang ang tanging ihip na di ba? Di talaga ako makakanta niya. Huwag mo nang ibalik. Tuloy pa rin ang buhay. Sabi siya mataling ako rin. Tuloy pa rin ang buhay. Kahit nabigo ka, amen ba? Nagkahiwalay kayo talaga ng lahat ng bagay na magkakatapos. Amen ba? Wala namang relasyon na habang buhay. Kaya na habang buhay, habang buhay. Amen ba? Pag yung love mo namatay, tapos na. Dedo na habang buhay eh. Yun ang sabi. Till death do us part. Eh yung nag-break kayo, hindi pa patay pero nag-break kayo, move on. Sabi mo siya, break ka rin. Move on. Go! Go! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Do not stay in a season that God has already finished. Do not keep opening the door that God has already shut. Sinarado na ng Panginoon eh. Huwag ka nang bukas ng bukas. Tinapos na ng Panginoon yan, huwag mo nang buksan. Amen ba? Nilagyan na ng puldok. Huwag mo nang alisin yung puldok. Pero di ba, please? Ay, kumukha lang kayo si Pipa. Yung palakpak. Tinatamaan pa yun. Sabihin siya ka namin kapatid. Move on ka lang. Palakpakan natin ang Lord. Dahil may mga mahalaga sa buhay natin, mga kapatid. May mga bagay na mahalaga sa buhay natin noon, ngunit hindi na iyon ang move ng Diyos. Iba na. Parang selyo, Sister Jillian. Ang selyo, pagpunta mo ng post office, usable pa siya. But once the stamp has arrived its destination, nandun pa rin ang selyo. Pero hindi mo na siya pwedeng gamitin ulit. Ano?
Yung scaffolding. Ang relationship ay parang scaffolding. May mga purpose lang yan for a particular season. You have to understand the time. Time is important. You have to have a discernment. You have to have a discerning spirit. Yung makausap mo is true. Or he's just gonna trick you. Kaya balik sa tao yung may pang-aninag. Pinapakinggan, pinapakiramdaman. Kayo ba'y nakakaramdam? Sabi ko siya matabi ko tayo. Ikaw ba'y manhid? May mga taong manhid ang puso, di ba? Hello! Mahalaga yung nakakaramdam because minsan yung puto. Mahalaga. Kahit kung sinasabi ng tao, but yung puto, yung pakiramdam, yung kaba, lalaking yan. Because hindi ibig sabihin na dahil ginamit siya ng Diyos noon, ay gagamitin pa rin siya ngayon. Tapos na. Move on ka na. Saul still looked like a king. When Samuel went to Bethlehem to see Jesse, the father of David, Saul was still on the throne. He was still sitting on his throne. He's still wearing the crown. He still looks like the king. But the Spirit of the Lord has departed from him. That is the problem. May mga tao mukha lang hari pa, pero actually, wala na yung Espiritu ng Diyos. Kaya mahalaga sa isang tao na nananatili ang Espiritu ng Diyos. Hindi dapat mawala, mga kapatid. Externally, mukha pa rin siyang hari, but internally, the presence of the Lord has already departed. Wala na. Mahalaga sa tao yun. And sometimes, we keep holding on to the old seasons. Matagal na kayong nagkahiwalay, matagal ka nang nanoko, matagal ka nang na-disappoint, but you're still holding on to the old relationship, old pain, and that's why you cannot move on. Because you're still crying over sorrow. Kahit yung mga old victories, hindi porke nanalo ka noon, lagi kang panalo. Kailangan iba-iba ang technique. Amen ba mga kapatid? Kaya, habang hawak natin yung old season, hindi natin makita yung next assignment. Hindi ka makapaghanap ng bagong trabaho. Bakit? Gusto ko lang yung dati mong trabaho. May mga tao na sa'yo, okay na, ang naalala pa rin, ang sarap ng buhay mo sa Hong Kong. Sino rin yung gano'n, nung galing Hong Kong? Akala in the book of Job chapter 2, di ba yaman ito? The Bible said he was the richest man on earth, on this time. Siya yung pinaka-lusyutan, siya yung Henry's, yung buong mundo. In chapter 2, everything was taken away from him. Nagkaroon siya ng pizza, ketong, sa pala. Yung asawa niya, yung mga anak niya, kinuha ng Diyos. Yung kayamanan niya, kinuha ng Diyos. Asa natin yan? From chapter 2 up to chapter 43, puro dusa. Hindi alam ni Job that in chapter 44, his life will have a massive comeback, will have a massive turnaround. Na lahat ng nawala sa kanya ay ibinalik ng Panginoon ng 2 beses. Everything that was taken from him was restored twice as much. Yung mga anak niya, lalo gumanda, kung saan nagalo, yung ilang libong mga kawan niya, dinoble ng Panginoon. Minsan hindi natin alam. Nung kami nagsisimula ni Sister May, Sister Marty, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sabi ko sa inyo mga kapatid,
yung aming Sister MJ, kami yung nakilala sa Pastor Arlie, sa may Axe Bridge. At minsan ay binabalik-balikan namin ni Sister MJ, punta tayo doon sa Axe Bridge. Hindi natin yung bahay. Yung bahay natin. Masarap balikan. Kaya huwag itatapon yung mga old picture nyo. Dati nakabaka. Ngayon, nakaraka pa rin. Kala nyo, ang sarap eh. Di ba? Sister Gillian, punta lang sa'yo. Yung bed namin, Sister MJ, katabaan pa namin sa bed. Nakakapig sa ako dito. Nakakapig sa ako dahil alas-alas na madaling araw sa tao si Kapagin Dili, kahit pinakain. Kaya yung mga dyan namin, para kami mga Buddha. Ang sarap ng buhay. Kaya nung nagkabahay kami dyan sa Axe Bridge, magkatabi mo si biglang, boom! Bagsak yung kama namin. Yung kama bumagsak. Kama, sira, wasak! Hindi makaya ng haligi! Bumagsak kami! Hindi namin alam. Hindi namin alam. Minsan mamimili lang kami, konti lang. Hindi, tama ito lang kami. Minsan maglalakad kami from South Hall hanggang Axe Bridge, wala kami pamasahe. Wala kami pera. Hindi namin alam. Sino mag-aakala? Nasa after years, we are now here. Ganon din tayo. Hindi mo alam. Sa iyong pag-alis, sa iyong pag-go, hindi mo alam ang magagandang bagay na nakahanda sa buhay. Hindi mo alam eh. At live with expectation. Live life with excitement. Lagi ka ma-excite sa buhay. Amen ba? Sister Juliet, hindi mo pagkagising niya simangot agad, galit agad. Amen ba? Pagkagising mo, Brother Oli, something good is going to happen to me. Happen to me. God will make a way. Live life with excitement. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan namimiss natin. Now, tayo natin tumayo mga kapatid. Sabihin natin sabay-sabay. God is about to do something. Something big. Something big. And mind-blowing. For me. For me. It will bless my life. It will bless my life. It will bless my life. And generations after me. Sabi ko sa'yo, kausap niyo, kapatid. God is about to do something big. He's about to do something big. And mind-blowing for you. It will bless your life. It will bless your life. And generations after you. Mahilig kayo mga kapatid, tapos na ako. Alam nyo, this church natin. Ang iba sa inyo, kayo ang kauna-unahang magiging pinakamayaman. Pinaka-multimillionaire sa inyong pamilya! Kayo ang mga kayo ang kauna-unahang makapagpapatayo ng mansyon sa inyong lugar! Yung mga kamag-anak ninyo mga kapatid, hindi nila kayo makikilala. Because you will become the first multi-millionaire in your family. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Amen. Gawin ng Diyos sa ating buhay. Old style. Sa 26 na, gusto pa yung mga 1980s. No, gusto ko talaga yung mga groove. Tapos na yun eh. May mga bagong tugtog na ngayon. Amen ba?
paminsan-minsan, pero huwag mo namang laitin yung mga bago. May mga bago na ngayon. Try to embrace the new. Ano sabi ng Bible, Sister Paula? Who amongst you is gonna have a new wine and put it in an old wineskin? The new wine deserve to be put in a new jar. Yung bagong pagkatao. Naligo ka na. Sino yung naliligo na pagkaligo, dating damit ang susuot? Yung ibang lahi, gano'n. Nagmamalang pa, macho-macho. Kaya pag summer, sa Middle East, mga ganyan sa Basilaw. Kaya ba? Pero hindi naman pala nagpapalit ng damit. That is the problem. Kaya nakakaroon ng body odor. Sino rin yung naliligo tapos hindi nagkakalit? Taas ang kamay. Diba? Ganon din ang buhay na gusto ng Diyos. Ngayon nakilala mo na ang Panginoon, you do not deserve, do not go back to the old pain. Do not go back to the old self. Natalo ka na also, move on. Keep moving. Don't dwell. Yan ang nangyari kay sa padre sa ama ni Abraham, si Terah. Terah was the first man who was called to go to a place that God is going to reveal as we walk. But during the journey, pagdating ni Terah sa place, namatay yung kanyang anak. In that place, he dwelt, he built a house, he stayed, he died. And when he died, Terah said, Abraham, patay na si tatay mo. I am now commanding you to go to a place I am going to tell you. Do not dwell. Do not die in your old wounds. Ano nga mga kapatid? Hindi na natin ipagdarasal. Namatay ang magulang mo. Namatay ang asawa mo. Namatay ang mahal mo sa buhay. Huwag kang sumunod. Sabi siya kapatid, huwag ka muna mamamatay. Ayun dami. Nakakatakot yan. Hindi mo alam kung kailan tayo pupahanin ng Diyos. Amen ba mga kapatid ko? Now there was a story about the monkey. In an old village, lagi nilang, itong mga unggoy na ito, lagi nilang kinakain yung kanilang mga pananim. So, the villagers took a coconut shell and made a small hole sa bao. Gumawa sila, Brother Fred, ng isang maliit na butas. Amen. At naglagay sila ng matamis na buko. Yung matamis na nakakamoy ng unggoy. Mga unggoy, susunod yung matamis. Naglagay sila ng maliit sa isang bao, naglagay sila ng maliit na butas, at kasya-kasya lang yung kamay ng unggoy. So naamoy ng unggoy. Sabi niyo sa katabi kapatid? Hindi ka unggoy. Amen? So, ipinasok ng unggoy ang kanyang kamay doon sa bao para kuhanin yung matamis. Kaso yung bao, Brother Sob, nakatali sa puno. So, nung pinasok ng unggoy, yung kanyang kamay, hawak niya yung matamis. But the problem is, the hole was so small, hindi niya mahugot yung kamay niya. Kasi hawak niya yung matamis. And from that on, nahuli siya ng mga villagers. Ganun yung tao. Hindi tayo makawala. Because we keep holding on. We don't want to let go. One of the greatest assets ng mga taong nagtatagumpay is the art of letting go. Art of moving on. Natalo ka, nalugi ka, lumuha ka, malaki ang ginastos mo. Oo. Don't die. Amen ba? Amen. Huwag iyak ng iyak. Walang tutulong sa iyo eh. You know, one
I can tell you, for you to succeed in life, is the pragmatic approach, is the paradigm, yung pananaw na nobody is gonna do it for me except me. Walang gagawa nito sa akin, kundi ako lang. Ako lang! Ako lang ang magtatrabaho para sa pamilya ko. Ako ang magtataguyod para sa mga anak ko. Walang gagawa nito sa akin, kundi ako lang. At kung ikaw ay nandito sa United Kingdom para maging talunan, then let go. Don't stay here because this country is only for those who are willing to go and move forward. Lumaban sa buhay. Yes, there will be tears. Yes, there will be bumps on the road. Pero sabi ng Panginoon, I will be with you. And if God is for you, who can be against you? Walang pangalan ng Lord. Yun ang sasabi ko mga kapatid, huwag kayong maging kagaya ng unggoy. Amen ba mga kapatid? When Samuel was mourning yesterday, but David was already being prepared. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Amen. Samuel was crying yesterday, but David is being prepared for tomorrow. The next king is not in the palace, because in the palace there is King Saul. But the next king is not there. The next king is still on the field. Nakatago. Minsan yung mga gagawin ng Panginoon hindi mo pa nakikita. That's why the Bible said, you have never seen, never heard, never imagined what's the great thing that God has stored for you. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa naririnig. Ano natin sa Brother Elvis Sister May? Kapatid. Kapatid, alam mo. Ito lang sinasabi sa kanya. Hindi pa natin nakikita. Ang lahat ng meron ka ngayon, that is just an appetizer. That is just an appetizer. Wala ka pa sa main. Wala ka pa sa main. Amen ba mga kapatid? So, don't keep crying. Amen? Hindi mo alam yung ginagawa ng Panginoon. Hindi kita ni Samuel. Samuel, the prophet of God. The one who prophesied, the one who talks. The words of God, who speaks the words of God. He never seen. He has never seen what will be the next. Nung nakita niya si Eliab, nung nakita niya si Shama, sabi niya, wow, ang gaganda ng lalaki ito. Matikas. Si Eliab, matikas, patangkad. Pagdating kay Shama, charming. Maganda ang katawan. Lord, ito na yata. Ano Lord, ready na ba? The horn! Ah! But every time God moves from one person to another, God said, no. Ready na ba? And then somebody went back, Jesse! Meron ka ba? Wala na eh. Meron, pero bata yan eh. Diba? Minsan, yung mga tao, they will overlook. Akala nila, wala na eh. Wala na pag-asa eh. Edith, di ka na magkakabisa talaga. Marieta, 3 puno ka na eh. Di ka na makakas. You see, the God that we serve is a good God. God will allow you to prove your critics wrong. So, Marieta, nahamon ako sa kanya. Sabi ba niya si Camarites, sorry. Sabi ng mga kaibigan ko, pag nakalabas daw ako dito, papuputol nila lahat. Papuputol 3 ulo. 3. Hindi ba sa makulong dito mga kapatid? 1,000 ang bayad dito. Magtanong ko si iba't ibang mga sumisor, pinakamalina, 5,000 na pagkakalabas. Ngayon ba mga kapatid? Eh wala namang kaibigan. Walang papa, walang mama. Amen ba mga kapatid? Wala eh. Pero, pinatunayan ng Panginoon na ang Diyos ay mabuti.
Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Lord. Sometimes, ang mga tao ay nakatingin sa mga, ay, ito na talaga kasi ito na siya eh. Minsan nakatingin ka sa natural. Minsan nakatingin ka sa nakikita, nakabasa ang iyong pananampalataya sa iyong nakikita ng iyong natural eye. But the word of the Lord cannot be seen. Because He is the God who makes the universe, who created the universe. He is a miracle working power God. Gumagawa siya ng mga himala na hindi mo nakikita. He works behind the scene. Amen ba mga kapatid? Na hindi mo alam may ginagawa pala ang Diyos. Hindi mo alam may ginagamit pala ang Panginoon. May ginagawa pala dito ang Panginoon. May ginagawa ang Diyos dito. May ginagawa ang Diyos doon. At ang makikita mo na lang, the writing in the book of Romans that all things work together for good to those who love the Lord. The next move of God may not look like the last move of God. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yung unang ginawa ng Diyos ay maaaring kakaiba sa mga susunod na kabanata ng buhay mo. Amen ba mga kapatid? Nagkabisa ka na. Oh, may prayer ka ulit. Ako katuloy gagawin ko, no? Ibang technique. Amen ba mga kapatid? And sometimes, listen to this. Sometimes we miss David because we are still crying over Saul. When tama sabi ni Sister May, we enjoyed the sales in real estate. I was one of the top-ranking salesmen. I even won the international competition for the highest sales. I sold 2 floors to a Middle Eastern man. The commission was about 43 million pesos. That's a lot. So you see, the prestige, yung yabang, yung pagbenta eh. Kahit mga kabelyan homes na yan, bibenta ko yan. Nakakabenta ako ng bahay sa Davao, sa mga Mindanao, hindi ko pa narating, hindi ko alam kung saan. Naku, maganda dito. Alam mo dito ka yan. Mga tao, magkano pong perman niya? Umura lang. Mag-sign ka ng kontrata. Ayun na! Ganun po ba? Kaya mo yan! In Jesus' name! Nakabili ng mga tao. Oh. Ang sarap ng buhay. Lagi kami naka-hotel. Lagi glorious yung lifestyle eh. Ang sarap balikan eh. Until interruption happened. That's why God said, you were crying over Saul, but I have stopped him to become the next king. Nagkaroon ng interruption. Minsan yung interruption ng Diyos is not actually a stoppage. The interruption of God is actually a protection or it could be a redirection. Baka iba ang pinapatahak sa iyo ng Diyos. Imagine mo, naging salesman pa rin ako. Baka lahat kayo may kondo na. Baka lahat kayo kliyente ko na. Or baka hindi ko yung natulungan. Pero iba pala ang pinapapuntahan ng Panginoon sa akin. Magiging abogado ka Klaro ko talaga sa'yo magiging abogado ka. And I need to interact. I need to stop you from what you're doing now so that you can go to the place, to the position, to the assignment I am about to bless you. Sometimes we miss a new thing because we are emotionally attached. Amen ba? Lagi mong pinapatugtog yung mga kanta ni Sharon Cuneta. Pinapatugtog yung mga kanta ni Bina Morales. Nina Gary Valenciano. Amen ba? Sabi ko sa katabi ko tama na! Tigilan na! Palakpakan natin ang Lord. Move on ka lang, kapatid. Amen ba? Move on.
natin sabay-sabay mga kapatid. May natutulog na tayo. 1, 2, 3. Fill your horn with oil and go. Fill your horn with oil and go. Because at the time when God was speaking to Samuel, Samuel was crying. And he was about to run out of oil. Oil is the representation of the Holy Spirit. That's why we have anointing of oil. Oil, we have studied in our retreat, the 10 virgins. 5 wise and the 5 foolish. The oil represent the Holy Ghost. Don't run out of oil. The oil is the representation of the Holy Spirit. Mapapansin mo mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, fill your horn. God did not stop from here. Ang hindi sabi ng Panginoon na fill your horn with oil, may panibagong utos. Fill your horn with oil and mga kapatid tayo lang kakain ng lechon ha. Ito sa natin hindi sumasagot. Fill your horn and fill your horn with oil and fill your horn with oil and may instruction, Sister Julia. Oil is associated with movements. You cannot expect the oil and you are challenging the instruction. Ang sabi ng Panginoon, fill your horn with oil and go. May panibagong instruction. Eh ba mga kapatid, oil is connected to movement. Oil is connected to assignment. Oil is connected to purpose. May bagong layunin ng Diyos. At may mga tao ngayon mga kapatid na they want fresh oil but they don't want fresh obedience. Amen? But the anointing of oil is connected with movement. Nung sinabi ni Stevie sa akin, hey, hindi ka kaya mag-immigration advisor. Total, magaling ka magsalita. Pinahiya na ako eh. Nagkaroon ako ng interruption. Laki ng mukha ko doon sa dyaryo. Wanted, notice the public. Ito lalaki ko, ay napakaganda lalaki. Public. Yeah. Ano ka nila? Notice to the public, this salesman is no longer connected. Ganun lang sinabi niya. Pero problema ng mga Pilipino, yung media, ako, ganda yan. I was interrupted. Ano ba mga kapatid? God pours oil on people who are willing to move. God is going to give you the oil when you are willing to move. Sinabi sa akin nabi, total, wala na tayo sa sales. Basang-basa ng pangalan mo. Sino pa magtitiwala sa atin? Ang hirap magsimula eh. Di ba? Napakataas ko na eh. Mayabang na ako eh. Pero pinababa ko ng Panginoon. Bakit? May bagong ruta pala siya. And then I decided to move. I had to fill my horn with the oil and go. Yan na mga kapatid. Na-refuse ka ng visa, mag-apply ka ulit. Iniwanan ka ng papa, maghanap ka ulit. Bakit ka mananatili sa tao ayaw na sa'yo? Bakit mo pagsisiksikan ang sarili mo sa tao, iniwanan ka na? Ipinagpalit ka na, maghanap ka. Magpaganda ka. Magpa-check-check ka. Kailangan check-check. Sabi ko sa'yo, tayo pala eh. Magpaganda ka. Hindi yung, may mga Pilipino pinakang, uy, pagkakang ba sa hindi? Uy, di ba si kapatid yun? Bakit gano'n siya maglakad ngayon? Parang kumbana siya.
Alam mo ba, nagwali na sila ng baka niya? Ano ba? Kawawa naman. Pero ba gusto mo? Ayan ba? Halatang halata? Pagkainiwala ka. At huwag kayong namamalimos ng pag-ibig. Bakit? Bumababa ang pagkatao mo. Kaya maraming Pilipina, pinaapi. Kasi parang nag-iisang lalaki na sa buong daigdig, you know? Ang dami lalaki sa peto fish. Eh, totoo naman yan eh. Bakit mo iiyakan ang mga taong walang pahalaga sa'yo? Kung ang tao hindi nagbibigay ng pahalaga sa'yo, Heber, Elor, babae, para nagkampo sa bilas. Diba? Iwanan mo. Ayaw sa'yo eh. At alam mo, yung pag-alis mo, hindi yung pag-iwan sa kanya lang eh. Respeto mo yun sa sarili. You deserve someone better. Pagka iniwanan mo yung mga taong mali, yung mga bagay na mali, you are giving an opportunity to welcome the right one. Mali siya eh. Hindi talaga siya eh. Ayun ba? Huwag kang umiyak. Siguro isang gabi lang. Isang gabi lang na yung puso mo, hiwa-hiwalay. Kinabukasan, di ba? Monday, hiwa-hiwalay. Yung puso. Pagdating sa Tuesday, engage agad. Bakit? May inihanda ng Panginoon. Iyak ka ng iyak kay Saul, pero nandyan na, malapit na si David. The David is going to come over. Malapit na eh. Eh, ano lang kapatid? Pag natuto kong iwanan yung mga nakaraan mo, ituturo siya ng Panginoon. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ituturo sa iyo ng Panginoon ang susunod na mga hakbang ng buhay mo. Palapakan natin ang Lord. Ano ba mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, the steps of the righteous are orchestrated by God. Yung mga hakbang ng matuwid, yan ay idinidirect ng Panginoon. Amen ba? Paano kayo nakakilala sa thread? Sa church. See? Sino na sa church? Ikaw o siya? Siya, kasi ikaw din ko. Di ba? Siguro papunta ka doon sa ibang lugar, pero punta ka ng church, na doon na magiging partner mo. Oh! Di ba? Di ba mga kapatid, ganyan ang buhay? Yung paa mo, sasabi sa Panginoon, ituro sa akin na susunod kong hakbang. Lord, guide my steps. Ituro mo, Panginoon, sa akin saan ako pupunta, hindi ko alam eh. Nakikita mo, kakaroon ka. Ituturo sa iyo ng Panginoon. At makikita mo, kapag tinuro sa iyo ng Panginoon ang pupuntahan mo, hindi ka magkakamali. Lahat ng magiging tao na makakausap mo, magiging mabait sa iyo. Yung mga tao magiging kausap mo, magiging mabuti para sa iyo. Amen ba? Palapakan natin ang Lord. God was not telling Samuel, last but not least mga kapatid, God was not telling Samuel to deny his pain. Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag ka nang umiyak, no? Kaya kung may mga kaibigan tayo umiyak, huwag mo sabihin, tumigil ka na, no? Let the person cry. Because tears is the window of pain. When you cry, you are secreting out the bad chemicals of your body. Kaya mapapasin mo, pag naiyak ka na, diba? You feel relief. And grief is real. Yung pagluha ay totoo. Yung pag-iyak, yung sakit, yung disappointments, totoo. Na minsan hindi nakikita ng tao. People don't know your pain. Kaya mahirap mag-share sa mga taong hindi nila alam ang pinagdaanan mo. Kaya mahirap ang isang tao na madaling humusga sa iba. Ay, bakit ganyan ka? Bakit ganyan ka? Bakit ganito ang ginawa mo? Mali ka! Because they have never experienced, they have never been to your shoes. Ganon din tayo.
Let us not be so judgmental that we think that everything we thought and speculate are the reality of life of others. Sabi ng Panginoon sa Trinidad, huwag kang humatol sapagkat sa iyong mga paghatol ay hahabulan ka ng Diyos. Ngayon ba mga kapatid? Hindi nila alam ang pinagdadaanan natin. And grief of Samuel is real. Disappointment is real. Loss is real. But let me tell you this, mga kapatid, listen to this. But grief was never meant to become a permanent address. Tears should be there temporarily. Huwag kayo magtayo ng monumento. Dati mo nakalagay yung picture ng iyong boyfriend, laki-laki. Ito ang mirror mo, ang picture niya kalahati. Amen ba? Alisin mo yung picture niya. Amen ba? Hindi na sa bahagi ng buhay mo. Hindi na siya magiging kasama mo hanggang doon sa dadali sa iyo ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Maaaring totoo yan. May time talaga to mourn. But there is also time to move. Kaya sabi ng Biblia, Sister Christy, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdama. So may expiry. May expiration ng pag-iyak. Magdamag lang. But mourning, joy comes in the morning. Ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit ang galak ay dumarating. Pagdating ng umaga, be ready. And it's also a mind. You have to change your mindset. Ay, oo, nag-break kami ng papa ko, ng boyfriend ko, pero may mga anak akong umaasa sa Pilipinas eh. Hindi ako pwedeng ganito. Amen ba? Naku, wala akong, hindi pwede. Hindi pwede. Nasa sa iyo eh. Paano ka lang sa buhay? Iwanan ka, bakit? Nagpunta ka ba ito? Nandito kayo? Wala. Naging bahagi pa siya, nabisa mo siya ba nagpapapin sa'yo? Hindi. O bakit ka? Bakit kayo ng laso na kita tatanong sa 7th floor? Bakit ka magbibigte? Hello? At maraming tao gano'n. Maraming nasa English sa tagal na 999. Nagpakamatay, nagbigte, kumalo. Kumain ng uminom ng Domestos. Hindi karapat-dapat yan mga kapatid. At some point, ang tinatanong ng Panginoon, how long will you stay bound to that disappointment? Kaya alam mo, hanga ako sa mga inyo mga kapatid. Marami sa inyo, hanga ako sa inyo. Alam mo bakit? Papatuloy. Narito siyang visa, narito siyang appeal. Papatuloy. Bakit? Ano ba? Ano ba ito? Transactional? Lord, pag hindi ako nakapasa, hindi ako pumunta ng Maranatha. Bakit? Ano kilalaman na Diyos sa buhay mo? Ano kilalaman ni Jesus? Amen ba? In the first place, decision mo naman talaga yan, to be honest eh. Decision ka, manatili dito, alam mong overstay ka, lalabang ka ng dibdigan dito. Walang pangako. At pag mo pangahawakan ang pangako ng tao. Hello? Ano sabi mga kapatid? Sumpain ng tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Amen ba? Pag nagtiwala ka dyan, tayo ka! Ang pagtitiwalaan mo lang ay ang Panginoon. He is the only God who will never fail. He will never fail. Jesus never fails. Hindi ka bibigay ng Diyos. Yes, ang tao bibigay ka. Mapapahiya ka sa tao. Ngunit sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Palaparan sila Lord. How long will you keep defending what God has already judged? Gusto mong balikan yung dati mong trabaho? Gusto mong balikan yung dati mong bansang pinuntahan? Gusto mong balikan yung dati mong ex? Nakikipagmabutin ka pa sa ex? Sino ba yung nakikipag-text sa dati nilang ex? Ibig sabihin kaya kadali ka rin? Huwag ka na makikipag-text sa dati mong ex. Dati na ex pa, no? Huwag na! Ex mo na yan eh! Kaya ex na! Doon ka na sa Y. Di ba? Y! Or Z. How long will you keep holding on? How long will you keep staring
at a closed door. Sinaraduhan ng Panginoon ang pinto. Huwag ka ng tingin dyan. Umalis ka na! Fill your horn with oil and go! Go! Amen ba? Ako, pastor, ano po yan, Tony? Talo ko po eh, go! Amen ba? Gawa ka ulit! Gawa ka ulit! Gawa ng buhay! Gawa ulit! Yung mga nakikita mong nagkatagumpay, nagpapatotoo dito, akala mo ba lahat na rin unang relation na lahat? Hindi! Si Sister Jane, 22 taon na. Amen ba? Maraming humabol na kalalakihan. Hindi pinapansin. Bakit? Wala siyang time, no time for love. Pero, nagpapatuloy sa Panginoon. Maraming nagpapahinto sa Kanya. Maraming, ako mga kapatid, pero pinakamahalaga sa buhay. Merong kang tibay, lakas ng Lord. Lord, ano man po ang mangyari sa buhay ko? My life is in your hand. Ano man ang kalabasan ng aking buhay dito sa United Kingdom, kasama kita, Panginoon. Alam ko, pag kasama kita, hindi mo ko iiwan, hindi mo ako pababayaan. Pag gano'n ang pananaw mo sa buhay, kahit pa sabihin nilang may kakato, gano'n tao siya. Kasama mo ang Diyos. At kapag kasama mo ang Panginoon, gusto ko sabihin sa'yo. Sabihin natin sabay-sabay ito mga kapatid. At bago natin sabihin ito mga kapatid, last point na gusto kong sabihin. Kung nalabili si Samuel na umiiyak kay Saul, listen to this. If Samuel stayed in grief for Saul, he would have missed his David. He would have missed his David. David is the most celebrated king in the whole of Israelites. How many of us are bound to keep crying to our soul that we compromise our David? Kung ako'y nalapilin ko sa aking pag-iyak, ganito, bakit ganda ng sales ko, galing forget na. Alam mo, may tumatawag pa rin sa akin yung mga money billiard group. Ang dami ko tumatawag sa mga agent, di ba? Tinatawagan ko yung mga dati namin boss. Uy, Dom, pumpwenta ulit kayo! Sabi ko, no. Hindi ko na kaya magbenta ulit. Bakit? Iba ng buhay ko eh. Inan ba? Dinala ako ng Panginoon sa ibang lugar, ibang posisyon na ako. Inan ba mga kapatid? At minsan gano'n. Makikita nyo, sino rin yung mga 2 taon pa lang sa iyo, 3 taon, tapos ang kapan? 3 years pa lang. Sister Marie, 3 taon pa sa iyo. Ha? 8? Sister Jen? Sister? 11. Yung mga bago pa lang, makikita mo, kasi ngayon hindi natin nakikita eh. Namuhin kayo mabagmakas na. In the book of Job,